Samantala, 2 taon matapos ang hagupit ng Bagyong Yolanda, marami pa rin ang mga walang permanenteng tirahan. Sa mahigit 14,000 pabahay ng National Housing Authority sa Tacloban City, mahigit 1,000 pa lang ang naitatayo. Balitang hatid ni Maris Umali. Malaki na ang ipinagbago ng Tacloban mula nang manalasa ang Superbagyong Yolanda noong 2013. Pero may ilan pa ring mga problema na tila patuloy daw na di natutugunan kahit magdadalawang taon na nakalilipas. Isa si Imelda Palana sa halos 500 residente ng mga itinayong temporary shelter dito sa Barangay 97, Cabalawan. Sariwa pa rin kay Nanay Imelda ang ninakaw sa kanya ng Bagyong Yolanda. 13 sa kanyang mga kamag-anak ang nasawi kasama ang kanyang asawa. Wala na rin siyang nabalikan tahanan kaya't sa temporary shelter nanuluyan. Sabi nila, nilipat daw, pero hindi pa kami inasikaso. Siguro, nililimutan na kami. Permanenteng malilipatan din ang hiling ng mga residenteng hanggang ngayon sa coastal area pa rin nakatira. 11 kaanak ni Kagawad Lucita Diaz ang nasawi, kabilang ang kanyang ina. Nananatili man ang trauma, nagtitiis na rin daw sila manirahan sa tabing dagat. Ang panawagan lang namin, yung mga permanent shelter na yan, dapat ibigay na yan sa mga biktima ng bagyo. Base sa nakuhang dokumento ng GMA News sa Tacloban City Administration, target ng National Housing Authority na magtayo ng mahigit 14,000 permanent shelter sa Tacloban City. Pero makalipas ang halos 2 taon, mahigit 1,000 pa lang ang naitatayo. Hindi pa rin nangangalahati ang naitatayong permanent shelter na mula naman sa mga international at local non-government organization. Because we cannot relocate our people right now to the transitional shelters or any permanent site kung wala ang tubig. Had we had the full support of the national government, we would have been better able to cope with these challenges. Sabi ng NHA, nagkaroon ng problema sa lupa, building specifications at substandard structures, kaya di agad maitayo ang kabuuang bilang ng mga permanent shelter. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Denki Soliman na aabot sa 1,000 mga nasa bunkhouse sa Tacloban ang makalilipat na sa permanenteng tirahan sa pagtatapos ng buwang ito. At 2,000 pang bahay ang mabubuo sa katapusan ng taon. Unang naging hamon, pagtukoy at pagbili ng lupa. Kasi nagmahal yung lupa, isa. Tapos nung nakakuha na sila ng lupa, ang susunod na hamon yung supply. Supply ng semento, ng materyales. Pero unti-unti nang natutugunan ngayon. Naipamigay na rin daw ang aabot sa 15 to 17 billion pesos na cash assistance sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Regions 4B, 6, 7 at 8. Paliwanag naman ng NEDA, nasa 51% na raw ang recovery at rehabilitation ng Yolanda-affected areas. What has slowed down the construction is the availability of lands, particularly lands that are appropriate or good for resettlements. Like, are they close to the resources of livelihood? Are those places have water or access to water, or do they have access to electricity? Tuloy-tuloy din daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga ahensya para mapabilis ang paggawa. We will never be satisfied with the way we are doing things because we want to continue to improve the way we do things. The magnitude of the damage is unprecedented, and the typhoon of this strength has never happened. It's never hit the world, so it's very difficult to say that we've done enough. 2 taon matapos manalasa ang Bagyong Yolanda, makikita pa rin dito sa Barangay Anibong ang bahagi ng barkong sumadsad sa Pampang. Ginawa ng scrap ang malaking parte nito pero iniwan ang ulo. Naging isa man ito sa simbolo ng labis na pinsala noon ng matinding hagupit ng bagyo. Ngayon, iniwan na ang bahaging ito ng barko at ginawa ng isang marker o memorial para patuloy na ipaalala sa lahat na sa kabila ng labis na pinsala, mananatiling matatag at matibay ang lahing Pilipino at patuloy na babangon at magbabayanihan tungo sa kaunlaran. Maris Umali, GMA News.